Pinalaya siya sa gitna ng isang malupit na bagyo. Matapos ang 7 taong pagsisilbi bilang isang tapat na asawa, itinapon siya ni Crisaldo na parang isang basurang walang halaga sa kalsada. Habang nilalamig siya sa labas, sa loob ng kanilang mainit na silid ay naroon ang kabit. Hinihimas ang tiyan habang nakangiti ng matagumpay. Sa may gate, ang biyenan niyang si Doña Carmina ay puno ng pangungutya sa kanyang pagiging baog. Akala nila, iyon na ang katapusan ng kanyang mundo. Ngunit nagkakamali sila. Ang gabing ito ay hindi kamatayan, kundi isang masakit na kapanganakan at ang ulan na bumabagsak sa kanyang mukha. Ito ang huhugas sa lahat ng dumi para sa isang bagong simula. Handa na ba silang harapin ang bagyo ng katotohanan kapag nagbalik siya? Lumayas ka na. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito. 7 taon, Selena. 7 taon akong naghintay ng tagapagmana, pero anong binigay mo sa akin? Wala. Isa kang tuyot na lupa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa mukha ni Selena nang mas masakit pa sa anumang sampal. Kasunod ng boses ni Crisaldo ay ang pagbagsak ng isang envelope sa paanan niya, ang divorce papers. Nanigas ang buong katawan ni Selena. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang chocolate cake na may nakasulat na Happy ika-7 anniversary sa ibabaw. Dahil sa gulat at panginginig ng kanyang mga daliri, dumulas ang plato mula sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng porselanang tumama sa makintab na sahig ay tila kulog na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Ang cake na pinagpuyatan niyang gawin buong hapon ay nagkalat sa sahig. Ang matamis na icing ay humalo sa matatalim na bubog ng pinggan. Hindi siya nakasigaw. Walang lumabas na tinig sa kanyang lalamunan dahil sa bikig na pumigil dito. Tila may humihigop ng hangin sa paligid at nanlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na panginginig ng kanyang tuhod at ang mabilis na tibok ng kanyang puso na parang gustong kumawala sa dibdib. Tiningnan niya si Crisaldo, ang lalaking minahal niya at pinagsilbihan, ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero na puno ng puot at pandidiri ang mga mata. Bago pa man siya makasagot o makapulot ng kahit isang piraso ng kanyang dignidad, bumukas ang pinto ng master bedroom sa itaas ng hagdanan. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa kwartong iyon, lumabas si Lorraine. Suot nito ang silk robe ni Selena, ang paborito niyang pantulog na regalo pa ni Chris noong nakaraang Pasko. Nakahawak si Lorraine sa kanyang umuumbok na tiyan, ang mukha ay may halong awa na masakit pa sa pang-iinsulto. Kasunod nito ay lumabas si Doña Carmina, ang ina ni Chris, na inaalalayan si Lorraine na parang isang reyna. Maingat sa paghakbang, Hija. Malamig na sabi ni Doña Carmina kay Lorraine, isang tono ng boses na kailanman ay hindi narinig ni Selena na ipinataw sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ang matanda kay Selena at ang lambing sa mukha nito ay napalitan ng isang nangiting puno ng lason. Nakikita mo ba, Selena? Ganyan ang itsura ng isang tunay na babae. May pakinabang. Hindi katulad ng iba dyan na palamuti lang, pero bulok naman ang matris. Pakiramdam ni Selena ay sinaksak siya ng libo-libong karayom. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi isang malalim na kirot na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang silid na ito, na dati ay puno ng kanyang mga pangarap at sakripisyo, ngayon ay naging entablado ng kanyang kahihiyan. Pinilit ni Selena na itayo ang kanyang sarili. Ang kanyang mga paa ay mabigat, tila nakadikit sa sahig. Lumapit siya kay Doña Carmina. Sa kabila ng lahat, ang kanyang nakasanayang paggalang at ang pagnanais na maging mabuting manugang ay nanaig pa rin. Akmang kukunin niya ang kamay ng matanda para magmano, isang huling pagpapakita ng respeto bago siya umalis. Ngunit mabilis na hinablot ni Doña Carmina ang kanyang kamay pabalik. Kumuha ito ng panyo at pinunasan ang balat
Namuntik ng madampya ni Selena na para bang may nakakahawang sakit ang manugang. Huwag mo akong hawakan. Matigas na utos ng Donya. Baka mahawa pa kami sa malas mo. Baka pati ang apo ko madamay sa sumpa mo. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag kang magdadala ng kahit ano na galing sa pera ng anak ko. Napatingin si Selena kay Chris. Umaasang ipagtatanggol siya nito kahit konti. Umaasang maaalala nito ang mga gabing inalagaan niya ito noong may sakit o ang mga panahong tinulungan niya itong ibangon ng negosyo. Pero tinalikuran lang siya ni Chris at lumapit kay Lorraine para hagkan ng noo nito. "Let's go inside, babe. Masama sa bata ang stress," malamig na sabi ni Chris kay Lorraine bago lumingon muli kay Selena na may malamig na utos. "Ano pang hinihintay mo? Ang ulan? Sanay ka naman sa lamig, di ba? Tutal, napakalamig mong asawa." Wala nang natirang salita. Wala nang natirang luha. Kinuha ni Selena ang maliit na maleta na inihagis ng katulong sa paanan niya. Ito lang ang dala niya. Ilang piraso ng damit at ang kanyang durog na puso. Paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Ang langit ay tila nakikiayon sa kanyang nararamdaman, umiiyak ng malakas at walang tigil. Ang mabigat na bakal na gate ng mansyon ay dahan-dahang sumara sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagsara nito ay parang hatol na naghihiwalay sa kanya sa nakaraan. Basang-basa na siya sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lamig ng tubig ulan ay tumagos sa kanyang manipis na blusa, ngunit mas nanginginig siya sa lamig ng katotohanang wala siyang pupuntahan. Wala siyang pera. Wala siyang pamilya sa lungsod na ito. Ang tanging meron siya ay ang kanyang pangalan na dinuraraan at niyurakan. Nagsimula siyang maglakad sa madilim na kalsada. Hila-hila ang maleta na ang gulong ay hirap na gumugulong sa basang aspalto. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hinga ay masakit. "Saan ako pupunta?" tanong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay nilamon ng ugong ng hangin. Paano ako magsisimula kung wala nang natira sa akin? Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang pares ng matitingkad na ilaw ang biglang tumama sa kanyang likuran. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang makina nito ay humuhugong ng mahina sa gitna ng unos. Bumukas ang bintana ng sasakyan, ngunit dahil sa silaw ng ilaw at labo ng ulan, hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob. Sino ang hihinto para sa isang basurang tulad niya sa gitna ng ganitong bagyo? O ito na ba ang katapusan na hinihintay niya? Napapikit si Selena nang tumama sa kanyang mukha ang matinding liwanag mula sa sasakyan. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, tila mga latigong humahampas sa kanyang balat. Ngunit ang liwanag na yon ay nagbigay ng panandaliang init sa kanyang nanlalamig na kalamnan. Bumukas ang pinto ng itim na kotse at mula roon ay lumabas ang isang pamilyar na bulto. Hindi ito si Chris. Alam niyang hindi ito si Chris dahil ang kanyang asawa ay hindi kailanman susuungin ng bagyo para sa kanya. Isang malaking payong ang bumukas na nagsilbing panangga sa walang humpay na buhos ng tubig. Lumapit ang lalaki sa kanya. Sa ilalim ng madilim na langit at liwanag ng headlights, nakilala niya ang mukha ni Dr. Andrick Sullivan. Ang doktor ng kanilang pamilya, ang lalaking laging tahimik at seryoso tuwing nagpupunta sila sa klinika para sa mga fertility check-up na laging nauuwi sa wala. Hindi nagsalita si Andrick. Wala itong tinanong kung bakit siya nasa labas o kung bakit may hila-hila siyang maleta sa gitna ng gabi. Sa halip, kinuha nito ang hawakan ng maleta mula sa kanyang nanginginig na kamay at iginiya siya pasakay sa backseat ng sasakyan. Ang init sa loob ng kotse ay agad na yumakap sa kanya. Isang matinding kaibahan sa lupit ng panahon sa labas. Amoy mint at malinis na katad ang loob. Isang amoy na nagparandaman sa kanya ng kaunting kaligtasan. Nang makasakay na rin si Andrick sa driver's seat, lumingon ito saglit. Inabot nito ang isang malinis at makapal na tuwalya. Tinanggap iyon ni Selena. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa lamig
habang pilit na pinipigilan ang paghikbi. Saan tayo pupunta? Ang mahinang tanong ni Selena. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa paos. Wala akong pambayad sa hotel, Doc. Wala akong dalang pera. Pinaandar ni Andrik ang sasakyan at naramdaman ni Selena ang banayad na pag-usad nito palayo sa impyernong tinawag niyang tahanan sa loob ng 7 taon. Hindi kita dadalhin sa hotel. Ang mahinahong sagot ni Andrik habang nakatuon ang mga mata sa kalsadang halos lunurin na ng baha. Kailangan mo ng pahinga, hindi ng bill. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata. Ang pagod ay biglang bumagsak sa kanyang katawan na parang isang higanteng bato. Ang init ng heater ay humalo sa kanyang lagnat na nagsisimula ng gumapang sa kanyang sistema. Sa kanyang pag-idlip, napanaginipan niya ang pagbagsak ng cake. Nakita niya ulit ang mukha ni Doña Carmina, ang ngisi ni Lorraine at ang likod ni Chris na tumatalikod sa kanya. Ang bawat imahe ay parang punyal na sumusugat sa kanyang dibdib ng paulit-ulit. Nagising siya dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang pisngi. Wala na ang ulan. Wala na ang kadiliman. Iminulat niya ang kanyang mga mata at napagtanto niyang wala siya sa ospital at lalong wala siya sa hotel. Nasa isang simpleng kwarto siya na may dingding na gawa sa kahoy at bintanang kapis. Ang kama ay luma, ngunit malinis at mabango ang punda. Amoy araw at sabon. Bumangon siya ng dahan-dahan, ang kanyang ulo ay medyo mabigat pa rin. Lumabas siya ng kwarto at napadpad sa isang mahabang pasilyo na nagtutuloy sa isang malawak na hardin. Doon, nakita niya ang isang tanawin na hindi niya inaasahan. Nasa bahay kalinga pala siya, isang ampunan na pinapatakbo ng mga madre. Sa gitna ng hardin, nakita niya si Dr. Andrik. Hindi ito naka-uniforme ng doktor. Naka-t-shirt lang ito at maong. At may karga-kargang isang batang may pilayang paa habang sinusuri ang tuhod nito. Sa paligid niya, naglalaro ang iba pang mga bata. Ang seryosong mukha na nakasanayan ni Selena sa klinika ay wala roon. Sa halip, nakita niya ang isang Andrik na marunong ngumiti. Isang ngiti na tila nagbibigay ng pag-asa sa mga batang pinagkaitan ng mundo. Napansin siya ni Andrik. Ibinaba nito ang bata nang maingat at lumapit sa kanya. May dala itong isang mangkok na umuusok pa. "Gising ka na pala!" Bati nito sa kanya. "Kumain ka muna. Tiyemporado. May init pa." Umupo si Selena sa isang bangkong kawayan. Tinanggap niya ang mangkok. Ang init nito sa kanyang mga palad ay nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Kahit na pakiramdam niya ay namatay na ang kanyang puso kagabi. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong ni Selena habang nakatingin sa maitim na lugaw. "Alam mong magagalit si Chris kapag nalaman niyang tinulungan mo ako. Kaibigan mo siya." Umupo si Andrik sa tapat niya. Ang mga mata nito ay may lalim na hindi niya maarok. "Doktor ako ni Chris, Selena, pero hindi niya pag-aari ang pagkatao ko," sagot ni Andrik sa mababang boses. "At kagabi, hindi pasyente ang nakita ko sa kalsada. Nakita ko ang isang taong nangangailangan ng payong." Tinitigan siya ni Andrik ng diretso, walang halong awa kundi pag-unawa. "Ubusin mo yan. Kailangan mong magpalakas." "Para saan pa?" Mapait na tanong ni Selena. "Wala na akong babalikan." "Kailangan mong magpalakas," pagdidiin ni Andrik, at sa unang pagkakataon ay hinawakan nito ang kamay niyang may hawak na kutsara para pigilan ang panginginig nito. Dahil ang pag-iyak ay nakakapagod at marami ka pang iiyakan bago ka tuluyang gumaling. You need strength even just to grieve. Naramdaman ni Selena ang init ng palad ng doktor. Ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na may humawak sa kanya ng may pag-iingat na parang hindi siya isang bagay na basag, kundi isang bagay na mahalaga. Tumulo ang luha ni Selena, pumapatak ito sa tiyemporado. Pero sa pagkakataong ito, sumubo siya. Nilunok niya ang pagkain kasabay ng kanyang mga luha. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa ibabaw ng mesa ang cellphone ni Selena na himalang naisalba niya sa kanyang bulsa
ay biglang umilaw at gumalaw. Ang vibration nito sa ibabaw ng kahoy na mesa ay lumikha ng isang nakakabahalang ugong na bumasag sa tahimik na umaga. Tiningnan niya ang screen. Ang pangalang Hobby ay nakarehistro pa rin. Isang masakit na paalala ng kanyang katangahan. Nilingon niya si Andrik. Takot na takot. Tumangulang ang doktor. Tila sinasabing harapin mo. Sinagot ni Selena ang tawag. Inilagay niya ito sa kanyang tenga. Ang kamay ay nanginginig. Hello? Ang boses niya ay basag. Sa kabilang linya, hindi pag-aalala ang sumalubong sa kanya. Ang boses ni Chris ay matalim, puno ng pagdududa at pagbabanta. Nasaan ka? Bungad ni Chris. Walang kamusta? O sa buhay ka pa ba? Tumawag ang bangko. May sinubukan kang i-withdraw sa joint account natin. Pina-freeze ko na lahat, Selena. Huwag kang magkakamaling galawin ang pera ko. Napapikit si Selena. Nasa ampunan siya. Walang pera. Nakadepende sa awa ng iba. Pero ang iniisip pa rin ni Chris ay ang kanyang kayamanan. Wala akong kinuha, Chris. Sagot niya. Ang boses ay unti-unting tumatatag dahil sa galit. Wala akong kinuha maliban sa sarili ko. Mabuti naman, sagot ni Chris at narinig niya sa background ang tawa ni Lorraine. Dahil sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit 5 duling. Tandaan mo, Selena, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang kulang. Huwag kang umakto na parang biktima. Pinatay ni Chris ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan. Ibinaba ni Selena ang telepono. Tumingin siya kay Andrik at sa mga batang naglalaro sa hardin. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero may bagong umusbong sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Ito ay isang uri ng puot na tahimik at malamig. Tama ka, Doc. Bulong ni Selena habang mahigpit na hinahawakan ng kutsara. Kailangan ko ng lakas. Ang ritmo ng pagsisipilyo sa sementadong sahig ang naging bagong musika ni Selena. Sa likod ng bahay kalinga, nakaupo siya sa isang maliit na bangkito. Ang kanyang mga kamay ay puno ng bula ng sabon at ang kanyang noo ay pinagpapawisan sa ilalim ng tirik na araw. Dati, ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghawak ng mga mamahaling kubyertos at pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ngayon, ang mga palad niya ay namumula at humahapdi dahil sa matapang na sabon panlaba. Ngunit sa bawat kuskos ng brush sa maruming tela, pakiramdam niya ay unti-unti ring naalis ang mantsa ng kanyang nakaraan. Masakit ang kanyang katawan, ngunit mas pipiliin na niya ang sakit ng kalamnan kaysa sa sakit ng kalooban na naramdaman niya sa mansyon ng mga Monteverde. Dito sa bawat pawis na tumutulo, alam niyang may halaga ang kanyang ginagawa. Hindi siya baog dito. Hindi siya walang silbi. Siya si Ate Selena, na tagalaba, tagahugas, at tagapunas ng luha ng mga batang ulila. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon na kanyang iniwan, iba ang uri ng hangin na umiikot. Amoy insenso at sunog na dahon ang pumuno sa malawak na sala. Nagpatawag si Doña Carmina ng isang albularyo upang linisin daw ang bahay mula sa malas na iniwan ni Selena. Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ng Donya habang kausap nito ang mga kumari sa telepono. Tinitiyak na maririnig ng mga katulong ang kanyang sinasabi. Ipinagkalat niya na kaya pinalaya si Selena ay dahil may dala itong sumpa sa pamilya na ang sinapupunan nito ay pugad ng kamalasan kaya hindi magkaroon ng tagapagmana ang kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat sa village, isang laso na nasumira sa natitirang dignidad ni Selena kahit wala na siya roon. Sa itaas na kwarto, nakaupo si Lorraine sa harap ng malaking salamin. Ito na ang buhay na pinangarap niya, ang maging reyna ng mansyon. Ngunit bakit pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo? Bumukas ang pinto at pumasok si Chris. May dala itong tray ng pagkain, ngunit ang kanyang mukha ay walang bahid ng lambing. Inilapag niya ang tray ng padabog sa mesa. Lumikha ito ng matunog na kalansing
na nagpaigting sa kaba sa dibdib ni Lorraine. Kainin mo yan. Utos ni Chris, ni hindi man lang tumitingin sa kanya. Organic vegetables at steamed fish lang. Bawal ang matatamis, bawal ang maalat. Ayokong tumaba ka ng sobra, mahihirapan ang anak ko lumabas. Tinitigan ni Lorraine ang pagkain. Walang lasa, walang kulay, tulad ng bago niyang buhay. Chris, gusto ko sanang lumabas saglit. Lakas loob na paalam ni Lorraine. Kahit sa mall lang. Naiinip na kasi ako dito. Hindi pa siya tapos magsalita, ay hinarap na siya ni Chris. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Lalabas ka para ano? Para ipangalandakan niyang tiyan mo sa mga tsismosa? Mananatili ka dito hanggang sa mga anak ka. Iyan ang usapan. Huwag mong subukang suwayin ako, Lorraine. Alam mo ang kaya kong gawin. Kinuha ni Chris ang cellphone ni Lorraine mula sa ibabaw ng kama at ibinulsa ito. Ang tunog ng pagsara ng pinto paglabas ni Chris ay parang tunog ng rehas na kumulong kay Lorraine sa isang gintong hawla. Bumalik ang eksena sa bahay kalinga, tapos na si Selena sa paglalaba. Nagpapahinga siya sa hardin nang mapansin niya ang isang basag na pasong luwad sa gilid ng mga halamanan. Hati ito sa 3 piraso, tinubuan na ng lumot at halatang matagal nang itinapon. Dahan-dahang pinulot ni Selena ang mga piraso. Kumuha siya ng pandikit mula sa stockroom ng ampunan. Umupo siya sa ilalim ng puno ng mangga at sinimulang pagdikit-dikitin ang mga bahagi ng paso. Lumapit si Sister Dalisay, ang madring namamahala sa ampunan. Pinagmasdan nito ang ginagawa ni Selena nang may pagtataka. Hija, malambing na tawag ng madre. Marami tayong bagong paso sa bodega. Bakit pinagtitiyagaan mo pa yan? Basag na yan, tapon na. Hindi tumingala si Selena. Patuloy lang ang kanyang mga daliri sa maingat na pagpapahid ng pandikit sa mga biyak. Ang konsentrasyon sa kanyang mukha ay tila isang dalangin. Sister, sagot ni Selena sa mahinang boses. Nung pinalayas ako, pakiramdam ko ganito rin ako. Basag. Walang silbi, parang basura. Idinikit niya ang huling piraso. Ang paso ay buo na muli. Bagamat nakikita pa rin ang mga linyang pinagdugtungan, hinaplos niya ang magaspang na ibabaw nito. Pero naisip ko, sister, patuloy niya. At sa pagkakataong ito, ay tumingin siya sa mata ng madre na may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi porket nabasag, wala nang halaga. Hindi porket may lamat, hindi na pwedeng tamnan ng bulaklak. Siguro nga, mas titibay pa ito ngayon dahil pinagdikit ng pagmamahal. Napangiti si Sister Dalisay at tinapik ang balikat ni Selena. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Selena na may isang bahagi sa loob ng puso niya ang dahan-dahan ding nabubuo muli, kasabay ng pasong hawak niya. Samantala, ang gabi ay bumalot na sa mansyon ng mga Monteverde. Tulog na ang lahat maliban kay Lorraine. Ang gutom at kaba ay nagtulak sa kanya na lumabas ng kwarto para maghanap ng pagkain sa kusina. Ngunit pagdaan niya sa home office ni Chris, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga paa ay walang likhang tunog sa makapal na karpet. Nakita niya ang bukas na vault sa likod ng painting. Mukhang nakalimutan itong isara ni Chris dahil sa kalasingan kanina. Dala ng kuryosidad, lumapit si Lorraine. Nakita niya ang isang brown envelope na may tatak ng isang sikat na fertility clinic sa Singapore. Luma na ito, may petsa na 3 taon na ang nakararaan. Kinuha niya ang envelope. Binuksan. Ang papel sa loob ay puno ng mga terminong medical na hindi niya maintindihan, ngunit may isang linya na nakasalungguhit sa pulang tinta. Diagnosis, Klinefelter Syndrome, XXY. Azoospermia. Patient is sterile. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine. Kahit hindi siya doktor, alam niya ang ibig sabihin ng sterile. Baog. Hindi magkakaanak. Kung gayon, paanong naniwala si Chris na siya ang ama ng dinadala niya? O alam na ba nito ang totoo? Biglang nanigas si Lorraine nang marinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto sa likuran niya.
Ang tunog ng metal na umiikot ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan, siyang lumingon. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa pintuan, nakatayo si Chris. Ang mga mata nito ay mapungay dahil sa alak. Ngunit ang tingin nito ay nakapako sa hawak niyang papel. Ang nangisi sa labi ng kanyang asawa ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang ekspresyon na mas nakakatakot pa sa galit. Ang ekspresyon ng isang taong nabuking ang pinakatagong lihim. Ang hapon sa bahay Kalinga ay laging may dalang kakaibang lungkot tuwing bumubuhos ang ulan. Ang tunog ng milyon-milyong patak ng tubig na tumatama sa yero ng bubong ay lumilikha ng isang ritmong walang humpay, tila isang oyaye para sa mga pusong nangungulila. Para kay Selena, ang ingay na ito ay naging pamilyar na kasama sa kanyang mga araw ng paglilingkod. Nasa beranda siya, tinutulad ang mga bagong labang damit. Nang mahagip ng kanyang paningin ang isang bata sa sulok ng hardin, si Maya. 6 na taong gulang pa lamang ito, ngunit ang kanyang mga mata ay tila pasan na ang bigat ng buong mundo. Nakaupo ang bata sa isang lumang silyang kawayan, yakap ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa kawalan. Sabi ni Sister Dalisay, mula nang dalhin si Maya rito ng mga social worker matapos iwanan sa palengke, hindi pa ito nagsasalita kahit isang salita. Walang iyak, walang tawa, walang daing. Isang katahimikang nakabibingi. Ibinaba ni Selena ang basket ng labahin. May kung anong puwersa ang humila sa kanya palapit sa bata. Marahil ay dahil nakikita niya ang kanyang sarili kay Maya. Pareho silang itinapon, pareho silang walang silbi sa mata ng iba. Dahan-dahang lumapit si Selena at umupo sa tabi ng bata. Hindi siya nagsalita. Hindi niya pinilit na kunin ang atensyon nito. Nanatili lamang siya roon, isang tahimik na presensya sa tabi ng musmos. Ang amoy ng basang lupa at sampagita ay sumama sa hangin. Sa di kalayuan, mula sa bintana ng maliit na klinika ng ampunan, nakatanaw si Dr. Andrick. Hawak niya ang isang tasa ng kape na hindi na niya naiinom. Pinapanood niya si Selena. Sa loob ng maraming taon, nakita niya si Selena bilang ang Mrs. Monteverde, ang maganda ngunit malungkot na asawa ng kanyang kaibigan. Ngunit ngayon, sa suot nitong simpleng t-shirt at walang bahid ng makeup, tila mas nagniningning ito. Nakita ni Andrick kung paano lumambot ang ekspresyon ni Selena habang nakatingin kay Maya. Ito ang mukha ng isang ina na 7 taong pinagkait ng tadhana. Napahawak si Andrick sa kanyang dibdib. May kakaibang kirot at init siyang naramdaman, isang damdaming matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang sariling nakaraan. Sa beranda, biglang gumuhit ang matalim na liwanag sa langit. Kasunod ang isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa buong paligid. Napapitlag si Maya. Ang maliit nitong katawan ay nanginig sa takot, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na napahawak sa kanyang mga tainga. Pilit na sinasara ang mundo. Hindi nag-isip si Selena. Ang kanyang katawan ay kusang gumalaw ayon sa dikta ng kanyang puso. Agad niyang niyakap si Maya. Isinandal ang ulo ng bata sa kanyang dibdib at tinakpan ang mga tainga nito gamit ang kanyang mga palad. Shh! Tahan na! Bulong ni Selena. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-aaruga. Nandito si Ate Selena. Hindi ka sasaktan ng ulan. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng bata na parang isang ibong takot na takot. Hinagod ni Selena ang likod ni Maya, marahan pa ulit-ulit, hanggang sa ang panginginig ng bata ay unti-unting humupa. Nagsimulang humuni si Selena, isang lumang kanta na inaawit ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang melodiya ay simple, ngunit puno ng damdamin, lumalabas mula sa kanyang lalamunan na parang isang mainit na kumot sa malamig na panahon. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Habang kumakanta siya, naramdaman ni Selena ang isang mainit at maliit na bagay na dumampi sa kanyang kamay. Tiningnan niya ito. Ang maliit na kamay ni Maya
ay dahan-dahang gumapang at kumapit sa kanyang hinlalato, pinky finger, mahigpit. Tila ayaw nang bumitaw. Tumigil ang mundo para kay Selena. Sa loob ng 7 taon, naniwala siya sa sumpa ni Chris na siya ay baog, na wala siyang kakayahang magmahal ng isang bata. Ngunit sa sandaling ito, sa higpit ng hawak ng isang batang ulila, naramdaman niyang siya ay buo. Tumulo ang luha ni Selena, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pagmamahal na ngayon lang nakahanap ng paglalagyan. Tumingala si Maya at nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, may liwanag sa mga mata ng bata, isang tiwala, isang koneksyon. Sa klinika, napangiti si Andrik ng mapait, ngunit may halong paghanga. Alam niyang nasasaksihan niya ang paghilom ng 2 sugatang kaluluwa. Ngunit ang kapayapaan ng hapon ay muling binasag. Ang telepono ni Andrik sa ibabaw ng mesa ay umilaw at nag-vibrate ng malakas. Gumagawa ng tunog na parang babala sa gitna ng katahimikan. Nilapitan ito ni Andrik at tiningnan ang screen. Ang pangalan ni Chris Monteverde ay nakabalandra roon. Huminga ng malalim si Andrik bago sinagot ang tawag. Chris? Bungad niya. Pilit na pinapanatili ang propesyonal na tono. Ang boses ni Chris sa kabilang linya ay hindi mapakali. May halong takot at pagmamadali na bihirang marinig sa aroganteng lalaki. Andrik, kailangan kita. Mabilis na sabi ni Chris. Halos pabulong na, parang ayaw iparinig sa iba. May problema kay Lorraine. Ang blood test result niya, may hindi tama. Kailangan ko ng check-up. Ngayon na. Pero hindi sa ospital. Gusto kong ikaw mismo ang pumunta dito sa bahay. Kumunot ang noo ni Andrik. Chris, kung emergency yan, dalhin mo siya sa ER. Delikado ang... Hindi! Putol ni Chris. Ang boses ay tumaas ng bahagya bago muling humina. Hindi pwedeng malaman ng iba, lalo na ni Mama. Andrik, nakikiusap ako. May hinala ako sa batang to. At kung tama ako, kailangan nating ayusin ito bago pa lumabas ang katotohanan. Napatingin si Andrik sa labas ng bintana, kung saan yakap-yakap pa rin ni Selena si Maya sa ilalim ng ambon. Hawak ni Andrik ang isang lihim na pwedeng magwasak o magligtas kay Selena. At ngayon, mukhang ang tadhana na mismo ang nagtutulak sa katotohanan na lumabas sa liwanag. Papunta na ako, sagot ni Andrik, at ibinaba ang telepono nang may bigat sa kanyang kalooban. Mabigat at matalimang hangin sa loob ng mansyon ng mga Monteverde nang dumating si Andrik. Ang karangyaan ng bahay, ang mga kristal na chandelier, ang makakapal na kurtina, at ang mamahaling muebles ay tila naging rehas ng isang bilangguan. Sinalubong siya ni Chris sa may pinto, hindi ng isang kamay na pambati, kundi ng isang tingin na puno ng paghihinala at takot. Agad siyang dinala nito sa master bedroom. Ang silid na dati ay santuwaryo ni Selena, ngunit ngayon ay amoy gamot at mamahaling pabango na pilit na tinatakpan ng amoy ng takot. Nakaupo si Lorraine sa gilid ng kama, balot na balot ng kumot kahit hindi naman malamig ang panahon. Nang lapitan siya ni Andrik upang kunan ng blood pressure, napansin ng doktor ang isang maitim at malaking pasa sa braso ng babae nang itaas nito ang manggas ng damit upang kunan ng blood pressure. Mabilis na binawi ni Lorraine ang kanyang kamay, tila napaso, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang sumusulyap kay Chris na nakatayo sa may pintuan. Nadulas lang siya sa banyo kanina. Mabilis at malamig na paliwanag ni Chris. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalala, kundi puno ng babala. Masyado kasing lampa. Kaya nga sinasabi ko sa kanya na huwag nang gagala kung saan-saan. Hindi kumibo si Andrik, ngunit alam niya ang kaibahan ng pasang dulot ng aksidente sa pasang dulot ng mahigpit na pagkakahawak ng isang kamay na nanggigigil. Itinuloy niya ang pagsusuri ng tahimik. Ang pulso ni Lorraine ay mabilis. Ang presyo ng dugo ay mataas dahil sa stress. At ang mga mata nito ay namumugto.
Ito ay hindi mukha ng isang masayang ina, kundi ng isang bilanggo sa loob ng gintong hawla. Matapos ang check-up, hinila ni Chris si Andric palabas ng kwarto, papunta sa madilim na pasilyo, malayo sa pandinig ng sinuman. Ayos ba ang bata? Ang unang tanong ni Chris, hindi man lang kinumusta ang kalagayan ni Lorraine. Tinitigan ni Andric ang kanyang kaibigan o ang lalaking dati niyang tinatawag na kaibigan. Nakikita niya ngayon ang isang halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Ang bata ay ayos, Chris. Sagot ni Andric ng may diin. Pero alam nating pareho na hindi iyan ang totoong problema. Nakita ko ang medical records mo sa Singapore. Alam kong alam mo ang kondisyon mo. Nanigas si Chris. Ang kulay ng kanyang muka ay nawala. Napalitan ng pamumutla at pagkatapos ay pamumula ng galit. Humakbang siya palapit kay Andric. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa panggigigil. Wala kang sasabihin. Bulong ni Chris na parang isang ahas. Kailangan ko ang batang iyan para makuha ang mana kay mama. Kapag nanganak na si Lorraine, palalayasin ko na rin siya gaya ng ginawa ko kay Selena. Ang bata lang ang kailangan ko. At kung mahalaga pa sa'yo ang lisensya mo at ang donasyon ng pamilya ko sa ospital ninyo, mananahimik ka. Umalis si Andric sa mansyon na yon na mabigat ang dibdib. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang bagyo sa kanyang kalooban ay nagsisimula pa lamang. Pagbalik niya sa bahay kalinga, nadatnan niya si Selena sa kusina, naguhugas ng mga pinggan. Ang payapang imahe ni Selena na kahit pagod ay nakuha pang ngumiti nang makita siya ay dumurog sa puso ni Andric. Hindi nararapat sa babaeng ito ang kasinungalingang bumabalot sa kanyang pagkatao. Selena! Tawag ni Andric. Ang kanyang boses ay basag at seryoso na nagpatigil sa ginagawa ng dalaga. Pinunasan ni Selena ang kanyang mga kamay at lumapit. Anong nangyari, Doc? May masama bang balita kay Lorraine? Umiling si Andric. Hinawakan niya ang balikat ni Selena at tinitigan ito sa mata. Panahon na para basagin ang salamin ng panlilinlang. Hindi ikaw ang may problema, Selena. Hindi ikaw ang baog. Pagtatapat ni Andric. Ang bawat salita ay binitawan niya ng dahan-dahan upang maintindihan ito ng kausap. May Klinefelter syndrome si Chris. Siya ang hindi pwedeng magkaanak. Alam niya ito. Alam niya ito bago pa man kayo ikinasal at itinago niya ito sa iyo sa loob ng 7 taon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid ni Selena. Ang tunog ng gripo na tumutulo sa lababo ay naglaho sa kanyang pandinig. Ang 7 taon ng pang-iinsulto, ang mga mapapait, na halamang gamot na pinainom sa kanya ni Doña Carmina, ang mga gabi ng pag-iyak at pagsisisi kung bakit siya kulang. Lahat ng iyon ay bumalik sa kanyang alaala tulad ng isang baha. Hindi siya sira. Niloko siya. Ginamit siyang panangga sa ego ng isang lalaking duwag. Nanghina ang mga tuhod ni Selena at napaupo siya sa silyang gawa sa kahoy. Hindi siya sumigaw. Walang nagwalang galit. Sa halip, isang mainit na luha ang tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya at matinding puot. Ganoon ba ako kababa sa tingin niya? Bulong ni Selena, ang boses ay nanginginig. Na kaya niyang panoorin akong unti-unting mamatay sa kakaisip na ako ang may kasalanan. Lumuhod si Andric sa harapan niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka mababa, Selena. Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. At ngayon na alam mo na ang totoo, nasa sayo na kung anong gagawin mo. Itinaas ni Selena ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang dating maamong mga mata ng isang sunod-sunurang asawa ay naglaho. Ang pumalit ay ang matalim na titig ng isang babaeng handang lumaban. Hindi ako mananahimik, Andric. Sabi ni Selena ng mahina ngunit madiin, parang isang pangako sa hangin. Pero hindi lang ito para sa akin. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Lorraine noong gabing pinalayas ako. Kung alam ni Chris na hindi sa kanya ang bata, ibig sabihin na sa panganib si Lorraine
oras na manganak siya, tumayo si Selena. Ang kanyang anino sa dingding ay tila lumaki. Mas matangkad at mas matatag kaysa kanina. Gagamitin ko ang katotohanan ito, hindi para manakit, kundi para magligtas. Hindi ako papayag na may isa pang babae ang sirain ng mga Monteverde. Ang mansyon ng mga Monteverde ay tinaguri ang palasyo ng mga kapitbahay, ngunit para kay Lorraine, ito ay unti-unti nang nagiging isang libingan. Ang hangin sa loob ay laging malamig dahil sa walang tigil na pag-andar ng aircon. Isang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, kahit na balot siya ng mamahaling seda. Nakaupo siya sa harap ng vanity mirror sa master bedroom. Ang parehong salamin, kung saan siguro ay 1,000 beses ding tinitigan ni Selena ang sarili nito noon. Tinitigan ni Lorraine ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang masayahing flight attendant na puno ng pangarap. Ang nakikita niya ay isang manika. Maganda ang ayos ng buhok, makapalang makeup, at puno ng alahas ang leeg, ngunit ang mga mata ay walang buhay. Ang mga pasa sa kanyang braso ay natatakpan ng mahabang manggas, ngunit walang foundation o concealer ang makakapagtakip sa takot na namumugad sa kanyang dibdib. Akala niya ay nanalo siya. Akala niya ang pagpapaalis kay Selena ay ang susi sa kanyang kaligayahan. Ngunit mula ng gabing iyon, nagbago si Chris. Ang malambing na mangingibig na nangako sa kanya ng buwan at bituin ay naging isang malupit na warden. Bumukas ang pinto ng kwarto. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay nagdulot ng agarang pagtindig ng balahibo ni Lorraine. Pumasok si Chris. Suot ang kanyang business suit, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng bigat sa buong silid. Bakit ganyan ang suot mo? Puna agad ni Chris. Ang boses ay puno ng disgusto habang tinitingnan ang damit ni Lorraine. Masyadong masikip. Halata na ang pamamaga ng mga binti mo. Magpalit ka. Ayokong magmukha kang balyena sa harap ng mga bisita mamaya. Napahawak si Lorraine sa kanyang tiyan. Ang sakit ng salita ay mas matindi pa sa anumang sampal. Chris, buntis ako. Natural lang na lumaki ako. Huwag mo akong sagutin. Putol ni Chris ng madiin. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang baba. Pinipilit siyang tumingala. Ang higpit ng hawak nito ay nagbabadya ng panibagong pasa. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa imahe natin. Ayokong isipin ng mga tao na pinabayaan kita. Kaya umayos ka, ngumiti ka. Iyan lang ang ambag mo sa bahay na ito. Binitawan siya ni Chris ng padabog at tumalikod para kumuha ng folders sa mesa. Nang lumabas ito ng kwarto, naiwan si Lorraine na nanginginig. Ang luha na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng pumatak, sumira sa kanyang perpektong makeup. Kinahapunan, habang abala ang mga katulong sa paglilinis sa ibaba, naglakad-lakad si Lorraine sa pasilyo. Kailangan niyang makalanghap ng hangin. Napadpad siya sa tapat ng home office ni Chris. Ang pinto ay bahagyang nakauwang at mula sa loob, narinig niya ang boses ng kanyang asawa at ng abogado ng pamilya, si Attorney Gozon. Dapat ay tutuloy na siya sa paglakad, ngunit may narinig siyang pangalan na nagpatigil sa kanyang mga paa. Ang pangalan niya. Paano ang custody, Chris? Alam mong may karapatan ng ina sa bata, lalo na't illegitimate child sa papel. Seryosong tanong ng abogado. Ang sagot ni Chris ay nagpalamig sa dugo ni Lorraine. Huwag kang mag-alala, attorney. Nakaayos na ang lahat. Ang kampanteng sagot ni Chris. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ng alak ay narinig ni Lorraine bago nagpatuloy ang lalaki. Pagkapanganak niya, ilalabas natin ang mga ebidensya na may severe postpartum depression siya. May kilala akong psychiatrist na pipirma sa commitment papers. Sasabihin nating delikado siya sa bata. Dadalhin siya sa mental facility sa probinsya. At ang bata ay may iwan dito. Ako ang tanging guardian. Napatakip si Lorraine sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang kumapit sa dingding upang hindi bumagsak.
mental facility. Baliw. Iyon ang plano ni Chris sa kanya. Isa lang siyang incubator. Isang sisidlan na itatapon kapag nakuha na ang laman. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng adrenaline. Hindi siya pwedeng manatili dito. Kailangan niyang tumakas. Ngayon na, habang abala sila sa loob, mabilis ngunit maingat na bumaba si Lorraine sa hagdanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na parang sasabog sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa main gate. Nakita niya ang mga security guard na nagkukwentuhan. "Kuya, buksan mo ang gate," utos ni Lorraine. Pilit na pinatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. "May bibilhin lang ako sa pharmacy. Emergency." Tumingin ang guard sa kanya. Pagkatapos ay sa CCTV camera at umiling. "Pasensya na po, Ma'am Lorraine. Mahigpit po ang bilin ni Sir Chris. Bawal po kayong lumabas nang walang kasama siya. Para daw po sa safety niyo. Pero kailangan ko ng gamot." Pagmamakaawa ni Lorraine. At sa pagkakataong ito ay hindi na niya maitago ang desperasyon sa kanyang tono. Akmang pipindutin niya ang button ng gate, ngunit hinarangan siya ng malaking katawan ng guard. "Bumalik na po kayo sa loob, ma'am," matigas na sabi ng guard. "Ayaw po naming mapagalitan." Napagtanto ni Lorraine ang katotohanan. Hindi ito bahay. Ito ay isang kulungan. At ang mga guard na ito ay hindi narito para protektahan siya mula sa labas, kundi para protektahan ang sikreto ni Chris sa loob. Tumakbo siya pabalik sa loob ng mansyon bago pa siya makita ni Chris. Pumasok siya sa laundry area kung saan walang CCTV. Nakita niya ang bag ng isang katulong na nakapatong sa ibabaw ng washing machine. Nanginginig ang mga kamay na hinalughog niya ang bag hanggang sa makapa niya ang isang lumang cellphone. Ito na lang ang pag-asa niya. Nagtago siya sa loob ng maliit na stockroom ng mga sabon. Ang amoy ng chemical ay masakit sa ilong, ngunit wala siyang pakialam. Binuksan niya ang telepono. Sino ang tatawagan niya? Ang mga magulang niya sa probinsya ay walang laban sa pera at impluwensya ng mga Monteverde. Ang mga kaibigan niya ay kampi kay Chris. Wala siyang kakampi. Siya ang kontrabida sa kwentong ito, hindi ba? Siya ang sumira ng pamilya. Pero sa gitna ng kanyang kadiliman, isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng inagawa niya ng lahat. Ngunit ang babaeng nakita niyang may hawak na payong ng awa noong gabing iyon. Naalala niya ang lumang number ni Selena dahil minsan niya itong ginamit para magpadala ng mga text na nang-iinsulto noon. Ang ironya ng tadhana ay napakalinaw. Ang taong sinaktan niya, nang lubos ang siya na lamang natitirang pag-asa niya. Pinindot niya ang mga numero. Ang bawat segundo ng paghihintay sa kabilang linya ay tila isang oras ng pagpapahirap. Sumagot ka. Parang awa mo na. Sumagot ka. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-click ng pagsagot sa tawag. "Hello?" Ang boses ni Selena ay kalmado. Malayo sa gulo ng buhay ni Lorraine, napahagulgol si Lorraine. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik ngunit puno ng sakit. Ang tunog ng isang hayop na nasukol sa patibong. "Selena!" Ang paos na bulong ni Lorraine, ang kanyang ego at pride ay tuluyan ng nalusaw kasabay ng kanyang mga luha. "Tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Kukunin nila ang anak ko." Sa kabilang linya, may sandaling katahimikan. Isang katahimikan na nagpasya kung hahayaan ba siya ni Selena na mabulok sa impyernong ginawa niya o kung iaabot nito ang kamay para hilahin siya palabas. Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang mapagmataas na kerida na umagaw sa kanyang asawa. Ang narinig ni Selena ay ang tinig ng isang babaeng durog na durog, puno ng takot, at walang ibang matatakbuhan. Ang bawat hikbi ni Lorraine ay parang mga piraso ng basag na salamin na tumutusok sa puso ni Selena, hindi dahil sa awa sa baba, kundi dahil sa pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Napahigpit ang hawak ni Selena sa telepono, ang kanyang mga daliri ay namumuti sa diin. Gusto niyang ibaba ang tawag. Gusto niyang sabihin na karma ito, na nararapat lang kay Lorraine ang lahat ng nangyayari.
Pero naalala niya ang gabing pinalayas siya, ang lamig ng ulan, ang dilim ng kalsada, at ang pakiramdam na parang isa siyang basurang itinapon. Ngayon, nasa posisyong iyon si Lorraine, ngunit may dagdag na bigat. May isang sanggol na walang muwang na nakataya. Selena, parang awa mo na. Ang namamaos na pagsamo ni Lorraine sa kabilang linya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo, pero papatayin nila ako. Dadalhin nila ako sa mental hospital pagkapanganak ko. Kukunin nila ang baby ko. Huminga ng malalim si Selena. Ang hangin sa loob ng stockroom ay amoy sabon at luma. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila pumuno sa buong kwarto. Bakit ako, Lorraine? Tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Bakit sa dinami-rami ng tao, sa akin ka tumatawag, sa babaeng sinira mo ang buhay? May sandaling katahimikan bago sumagot si Lorraine. Ang kanyang boses ay basag sa kahiyan. Dahil ikaw lang ang kilala kong may pusong hindi kayang manakit ng bata, kahit na anak pa ito ng kaaway niya. Ibinaba ni Selena ang telepono matapos ang usapan. Ang katahimikan ng gabi ay bumalik. Ngunit ang kanyang isipan ay maingay. Lumabas siya sa hardin ng bahay Kalinga. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, tulad ng katotohanang pilit na ikinukubli ng mga Monteverde. Nakita niya si Sister Dalisay na nagdarasal sa maliit na kapilya. Lumapit si Selena at lumuhod sa tabi ng madre. Hindi siya nagdasal, umiyak siya. Inilabas niya ang lahat ng galit, ang lahat ng hinanakit. Sister, ang sumbong ni Selena sa pagitan ng mga luha. Bakit kailangan kong maging mabuti sa taong naging masama sa akin? Bakit ang bigat-bigat magpatawad? Hinawakan ng madre ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang ngunit mainit. Hija, malambing na wika ng madre. Ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa taong nakasakit sa'yo. Regalo ito para sa sarili mo, para bitawan ang baga na hawak-hawak mo, na ikaw lang din ang napapaso. At minsan, ang pagtulong sa kaaway ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na uri ng tapang. Kinabukasan, pinuntahan ni Selena si Dr. Andrick sa klinika nito. Ibinahagi niya ang tawag ni Lorraine at ang plano ni Chris na ilagay ang babae sa mental facility. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao ni Andrick. Ang galit sa mata ng doktor ay para sa kaibigang nagbago na ng tuluyan. Anong gusto mong gawin natin? Tanong ni Andrick. Handa siyang sumunod kung saan man siya dalhin ng desisyon ni Selena. Tumingin si Selena sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Monteverde. Sa binyag, ang determinadong sagot ni Selena. Gaganapin ang binyag sa Makalawa. Iimbitahan nila ang buong alta sosyedad, ang media, at ang mga business partners. Gusto ni Doña Carmina ng isang grand entrance para sa tagapagmana. Ibibigay natin sa kanila ang grand entrance na hindi nila makakalimutan. Hinawakan ni Andrick ang kamay ni Selena na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad ng doktor ay nagbigay ng kuryente sa katawan ni Selena. Isang pakiramdam na bago at nakakapanibago. Tinitigan siya ni Andrick, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang babaeng hinahangaan nito ng lubos. Selena, bulong ni Andrick. Ang boses ay malalim at seryoso. Sigurado ka ba dito? Pwede nating ilabas ang medical records ng tahimik. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa gitna ng gulo. Umiling si Selena at gumanti ng hawak sa kamay ng doktor. Kailangan nilang makita na hindi ako natalo. At kailangan kong iligtas ang mag-ina Andrick. Dahil kung hindi ko gagawin yon, parang pinatunayan ko na rin na tama si Chris. Na wala akong kwentang babae dahil hindi ako nagkaanak. Ipapakita ko sa kanya na ang pagiging ina ay wala sa dugo, kundi nasa pagkalinga. Napangiti si Andrick, isang nangiting puno ng pagmamalaki, at sa kauna-unahang pagkakataon, hayagang pagtingin. Hindi mo kailangang maging santa, Selena, sabi ni Andrick.
habang marahang pinipisil ang kamay niya. Kailangan mo lang maging matapang at pangako, sasamahan kita. Hindi ako bibitaw. Sa mansyon ng mga Monteverde, ang paghahanda para sa binyag ay abala at magarang-magara. Ang mga bulaklak ay inangkat pa mula sa ibang bansa. Ang mga pagkain ay niluluto ng mga sikat na chef. Ipinadala na ang mga imbitasyon na may gintong letra. You are cordially invited to the christening of Crisaldo Monteverde Jr. Hawak ni Doña Carmina ang imbitasyon, nakangiti habang iniisip ang inggit ng kanyang mga kumare. Hindi niya alam, ang imbitasyong ito ay hindi para sa isang selebrasyon, kundi para sa isang paghuhukom. Sa isang sulok ng mansyon, sa loob ng kanyang kwarto, hawak ni Lorraine ang tiyan. Nakatingin siya sa bintana, naghihintay ng senyales. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit may isang maliit na liwanag ng pag-asa na nagmumula sa pangako ng babaeng dating kinamumuhian niya. Ang entablado ay handa na. Ang mga kurtina ay malapit ng bumukas. At sa gitna ng lahat ng ito, si Selena ay hindi na ang biktima. Siya na ang may hawak ng susi na magpapalaya sa kanilang lahat mula sa gintong hawla ng kasinungalingan. Ang araw ng binyag ay sumikat na tila isang gintong proklamasyon ng tagumpay para sa mga Monteverde. Ang mansyon ay nagmistulang isang bulaklak na biglang namukadkad, puno ng mga puting rosas, mga telang seda na nakasabit sa bawat haligi, at ang pinaghalong tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato, at ang mga kristal na baso na nag-uumpugan ay lumikha ng isang maligayang ingay. Ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit, ay nagpapalitan ng mga pekeng ng ngiti at papuri. Si Doña Carmina, sa kanyang kumikinang na gown, ay parang isang pabo real na ipinagmamalaki ang kanyang mga balahibo, ikinukwento sa lahat ang tungkol sa kanyang unang apo. Sa itaas na kwarto, pinapanood ni Chris si Lorraine habang inaayusan ito ng makeup artist. Ngunit sa halip na paghanga, pandidiri ang nasa mga mata ni Chris. Lorraine, uminom ka na nito. Sabi ni Chris, iniaabot ang isang maliit na tableta at isang baso ng tubig. Vitamins lang to para kumalma ka. You look pale. Ayokong masira ang party dahil sa'yo. Nanginginig na tiningnan ni Lorraine ang gamot. Alam niyang hindi iyon bitamina. Ito ang pampakalma na ipinapainom sa kanya ni Chris sa tuwing may mahalagang okasyon para masigurong hindi siya gagawa ng eksena. Para siyang maging isang magandang manika na nakaupo lang sa isang tabi. Chris, ayoko. Pakiusap ni Lorraine. Ang boses ay halos pabulong na lamang. Nahihilo ako dyan. Parang lumulutang ang pakiramdam ko. Hinawakan ni Chris ang braso niya ng mahigpit sa bahaging hindi makikita ng makeup artist. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang laman. Iinumin mo ito. Mariing utos ni Chris. Ang bawat salita ay may kasamang lason. O gusto mong ikwento ko sa lahat ng bisita kung paano ka nagmakaawa sa akin para lang anakan kita? Uminom ka na. Walang nagawa si Lorraine kundi lunukin ang tableta kasabay ng kanyang mga luha. Dahan-dahan, naramdaman niya ang pagbagal ng kanyang pag-iisip. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina at ang matatalim na gilid ng realidad ay naging malabo. Naging isa siyang manonood sa sarili niyang katawan. Sa kabilang banda, sa tahimik na silid sa bahay kalinga, iba ang paghahandang nagaganap. Nakatayo si Selena sa harap ng isang lumang salamin. Hindi ito gawa sa kristal at may mga mantsana sa gilid, ngunit ang babaeng nakikita niya sa refleksyon ay mas buo kaysa dati. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Ang kanyang damit ay isang simpleng puting bestida na abot hanggang talampakan. Isang damit na binili niya mula sa ukay-ukay at nilabhan ng mabuti. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng simple. Ang tanging palamuti niya ay isang maliit na kumpol ng sariwang bulaklak ng sampagita na isinuksok niya sa gilid ng kanyang tainga. Ang bango nito
ay nagpapaalala sa kanya ng katotohanan, ng kalinisan at ng lakas. Lumapit si Sister Dalisay at hinawakan ng kanyang balikat. Handa ka na ba, Hija? Huminga ng malalim si Selena. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng naroon ay hindi na ang Selena na umiyak sa sahig habang pinupulot ang basag na cake. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal ng isang lalaking hindi naman siya karapat-dapat. Ngumiti siya sa sarili niyang refleksyon. Isang nangiting payapa, ngunit may determinasyon. Handa na po ako, sister, sagot niya. Sa labas ng bahay Kalinga, naghihintay na ang isang lumang kotse. Sa loob nito ay si Dr. Andric, nakasuot ng simpleng barong, at isang babaeng abogado na may matalim na tingin. Walang marangyang paghahatid, ngunit ang sasakyang yon ay naglalaman ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng yaman ng mga Monteverde. Ang katotohanan. Habang umaandar ang sasakyan, hinawakan ni Andric ang kamay ni Selena. Malamig ang palad ng babae, ngunit ang pagkakahawak nito ay matatag. Maari pa tayong bumalik, Selena, alok ni Andric sa huling pagkakataon. Kahit anong mangyari, nandito ako. Umiling si Selena. Tumingin siya sa mga mata ni Andric at ngumiti. Matagal na akong tumatakbo, Andric. Ngayon, ako naman ang haharap sa kanila. Ilang sandali pa, tanaw na nila ang mansyon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning na parang mga bituin sa gitna ng gabi. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakaparada sa labas at ang mga tunog ng tawanan at musika ay umaabot hanggang sa kalsada. Huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng malaking gate. Agad silang hinarang ng 2 security guard na nakakunot ang noo. Sino po sila? Tanong ng guard. Tinitingnan ang kanilang luma at simpleng sasakyan na tila isang langaw na dumapo sa isang piging. Private party po ito. Hindi sumagot si Selena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana ng kotse. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Tumingin siya ng diretso sa mata ng guard. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng ingay sa paligid. Pakisabi sa amo ninyo. Simula ni Selena. Ang bawat salita ay malinaw at hindi nanginginig. Nandito ang asawa niya. Dumating ako para magbigay ng regalo sa binyag ng anak ng asawa ko. Sa gitna ng malawak na hardin, sa isang entabladong pinalamutian ng puting orkidyas, tumayo si Doña Carmina na may hawak na mikropono. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong paligid, puno ng pagmamalaki at isang tonong hindi maikakaila na nagpaparinig. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa napakahalagang araw na ito. Simula ng Donya, ang kanyang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. 7 taon. 7 taon naming hinintay ang biyaya na ito. At ngayon, sa wakas, narito na ang tunay at karapat-dapat na tagapagmana ng pangalan at yaman ng mga Monteverde. Ang aking apo, si Crisaldo Jr. Nagpalakpakan ng mga bisita. Ang kanilang mga kamay ay lumikha ng isang malakas na ugong ng pagbati. Ngumiti ng malapad si Doña Carmina. Nilalasap ang bawat sandali ng kanyang tagumpay. At sa kasagsagan ng kanyang talumpati, ang malaking pinto ng mansyon na nakaharap sa hardin ay dahan-dahang bumukas. Ang paggalaw nito ay tahimik ngunit sapat na upang makuha ang atensyon ng ilang bisitang malapit dito. Ang masayang pag-uusap ay unti-unting napalitan ng mga mahihinang tinig na puno ng pagtataka. Ang lahat ng ulo ay dahan-dahang lumingon patungo sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Doon, sa may pintuan, nakatayo ang isang babae. Isang babaeng nakaputing bestida, simple ngunit marangal. Walang alahas, walang makeup, ngunit ang kanyang presensya ay tila mas nagniningning kaysa sa lahat ng chandelier sa paligid. Ang hangin ng gabi ay marahang ihip sa kanyang buhok.
Dala ang banayad na amoy ng bulaklak ng sampagita na nakasuksok sa kanyang tainga. Si Selena, ang palakpakan ay tuluyang namatay. Ang musika ay tila humina. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mga bulungan na gumagapang sa bawat mesa. Naniga si Doña Carmina sa entablado. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Si Chris, na kanina lang ay nakangiti, ay biglang naglaho ang kulay sa muka. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Agad siyang bumaba sa entablado at mabilis na tinungo si Selena. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na bulong ni Chris paglapit kay Selena. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Umalis ka! Huwag kang gumawa ng eskandalo." Ngunit hindi natinag si Selena. Tiningnan niya si Chris ng diretso sa mata. Ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng takot o sakit, kundi ng isang malalim at malamig na kapayapaan na mas nakakakilabot pa sa galit. "Huminahon ka, Chris." Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at hindi nanginginig. "Hindi ako naparito para sa'yo." Nilampasan niya si Chris na parang isang poste lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, sa mesang kinaroroonan ni Lorraine. Nakaupo si Lorraine, hawak ang sanggol. Ang kanyang muka ay blangko at ang mga mata ay malabo dahil sa epekto ng gamot. Ngunit nang makita niya si Selena na papalapit, tila may isang kislap ng kamalayan na gumising sa kanya. Napahigpit ang hawak niya sa kumot ng sanggol. Huminto si Selena sa harap ng mesa. Hindi niya tiningnan ang sanggol. Ang kanyang buong atensyon ay ibinigay niya kay Lorraine. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Isang paanyayang simple, ngunit puno ng kahulugan. "Lorraine!" Malumanay na sabi ni Selena. Sapat lang para marinig ng babae. "Gusto mo bang umalis dito?" Ang tanong na yon ay parang isang susi na nagbukas sa kulungan ng isipan ni Lorraine. Ang luha ay biglang bumalong sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay mabigat. Nang makita ni Chris ang eksenang yon, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. "Security! Security!" Umaling-aungaw ang sigaw ni Chris sa buong hardin. "Ano pang tinitingin-tingin niyo? Palabasin niyo ang babaeng yan. Ikaladkad niyo kung kinakailangan." Dalawang malalaking guard ang agad na lumapit, handang hawakan si Selena sa braso. Ang mga bisita ay napaatras. Ang iba ay naglabas ng cellphone para kunan ng video ang nagbabadyang gulo. Ang perpektong selebrasyon ay naging isang sirko ng kahihiyan. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng mga guard kay Selena, isang matikas na lalaki ang humakbang mula sa kanyang likuran at humarang sa daraanan ng mga ito, si Dr. Andrick Sullivan. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang brown envelope. Ang mukha niya ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Chris na parang isang hukom. Si Andrick. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang brown envelope. Ang mukha niya ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Chris na parang isang hukom. "Teka muna, Chris." Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Andrick. Ang kanyang boses ay sapat upang marinig ng lahat ng naroon. Ang tensyon sa paligid ay halos mahawakan na. Ang mga security guard ay nag-atubili. Hindi sigurado kung sino ang dapat nilang sundin. "Ano na naman ang pakialam mo dito, Andrick?" Galit na sigaw ni Chris. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. "Umalis ka. Hindi ito ang lugar mo." Ngumiti ng bahagya si Andrick. Isang nangiti na walang halong tuwa, kundi malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang kanyang mikropono at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa hardin, tila isang death knell para sa paghahari ng mga Monteverde. Sa totoo lang, Chris, simula ni Andrick, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Chris patungo sa naguguluhang mga bisita at sa wakas ay kay Lorraine na ngayon ay mas lumapit kay Selena, tila humihingi ng proteksyon. "Ang akala ninyong pinakamahalagang araw para sa inyong pamilya
ay siya rin palang araw ng katotohanan. Binuksan ni Andrik ang brown envelope. Kumuha siya ng isang pahina mula rito, isang medical report na may tatak ng isang kilalang fertility clinic sa Singapore. Maraming salamat sa pag-imbita, Doña Carmina, Chris. Patuloy ni Andrik. Ang kanyang boses ay ngayon ay puno ng awtoridad. Lalo na sa'yo, Chris. Dahil sa'yo, nalaman ko ang isang napakalaking sikreto na matagal mo nang itinatago. Isang sikreto na bumabalot sa buong pamilya mo. Tiningnan niya si Chris ng diretso. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanilang dalawa. Ang bata na ipinagdiriwang ninyo ngayon, sabi ni Andrik. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya, ay hindi anak ni Crisaldo Monteverde. Isang malakas na paghinga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga bisita. Si Doña Carmina ay napahawak sa dibdib, tila mawawalan ng malay. Si Chris ay namutla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapaniwala. Anong kalokohan yan? Sigaw ni Chris. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Hindi kalokohan, Chris, sabi ni Andrik. Hawak ang medical report na parang espada. Ito ang resulta ng pagsusuri na personal kong kinuha at pinatunayan. Ikaw, Crisaldo Monteverde, ang mayroong Klinefelter syndrome. Ikaw ang baog. Ikaw ang hindi kayang magkaanak. Nagdilim ang paningin ni Chris. Parang may tumakbo sa kanyang dibdib. Ang mukha niya ay namula sa galit at kahihiyan. Sinungaling ka. Kung sinungaling ako, patuloy ni Andrik, hindi na tinag. Bakit hindi mo ipakita ang sarili mong medical records? O baka naman, nakatago sa baul ng mga lihim ng pamilya mo? Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Lorraine, mas lumapit pa kay Selena. Hinawakan niya ang kamay ng dating karibal, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Chris, mahinang sabi ni Lorraine, ang kanyang boses ay nagulat pa rin sa kanyang sariling tapang. Totoo ang sinasabi ni Dr. Andrik. Alam mo na noon pa. Alam mong hindi sa iyo ang bata. Tumingin si Chris kay Lorraine na parang nakakita ng multo. Ang kanyang kasinungalingan ay nabuksan na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan para mapanatili ang kanyang imahe ay nawawasak sa harap ng lahat. Hindi! Sigaw ni Chris, tumingin sa kanyang ina na parang humihingi ng tulong. Mama, sabihin mo, hindi totoo yan. Ngunit si Doña Carmina ay nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang muka ay nanigas sa kahihiyan. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng apo at ipagpatuloy ang apelyido ay nawawasak sa harap ng kanyang mga mata. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-iyak ng sanggol na hawak ni Lorraine, na tila nagprotesta sa kasinungalingang bumabalot sa kanyang pagkatao. Tumayo si Selena, hindi sa entablado, kundi sa gitna ng mga bisita. Sa tabi ni Lorraine, hinawakan niya ang kamay ng babaeng minsang kinamuhian niya. Ang binyag na ito, sabi ni Selena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Ay hindi para sa isang tagapagmana ng pangalan. Ito ay binyag ng katotohanan. Tumingin siya kay Chris at sa mga mata niya ay walang galit, kundi awa. Tapos na ang laro mo, Chris, sabi niya. Nawala sa iyo ang lahat. Ang asawa mo, ang tiwala ng pamilya mo, at ang karapatan mong maging ama. Nagsimulang magbulungan muli ang mga bisita. Ang ilan ay nakikisimpatiya kay Lorraine, ang iba ay nagbubulungan tungkol sa kahihiyan ng mga Monteverde. Ang dating maringal na pagtitipon ay naging isang eksena ng pagbagsak. Nagsimulang maglakad papalayo si Selena, kasama si Lorraine at ang sanggol. Hindi sila tumingin pabalik. Ang kanilang likuran ay tila isang tahimik na paghatol. Ang dating masiglang hardin ay nababalot na ngayon ng kakaibang katahimikan. Ang mga bisita na kanina'y nagpipiesta ay nakatayo na ngayon na parang mga estatwa. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng halo-halong reaksyon, pagkabigla, pagkamangha, at sa iba, isang uri ng kasiyahan sa kapighatian ng iba.
Ang mikropono na hawak ni Andrik ay nakalapag na sa isang mesa. Ngunit ang kanyang tinig ay tila naiiwan pa rin sa hangin. Ang mga salitang "ikaw ang baog" ay umuulit-ulit sa pandinig ng lahat. Si Doña Carmina ay nakaupo sa isang upuang bakal. Ang kanyang puting buhok ay tila nalanta, kasabay ng kanyang ambisyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng linya ng mga Monteverde ay gumuho na parang isang kastilyong binayo ng bagyo. Ang kanyang dating matalas na tingin ay napalitan ng pagkawalang saysay. Si Chris, na kanina lang ay halos mabulunan sa galit at kahihiyan, ay nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na bubog ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang mukha ay kupas. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang nakakaawang pagkalito. Ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan ay nalantad. Ang kanyang pagkalalaki na kanyang pinakamahalagang sandata ay naging kahinaan niya. Lumakad papalayo si Selena, hindi nagmamadali, ngunit may direksyon. Sa kanyang kaliwa, si Lorraine, na mas matatag na ngayon, ay humahawak sa sanggol na mahimbing na natutulog. Sa kanyang kanan, si Andrik. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at suporta. Ang kanilang paglalakad ay hindi isang pagtakas, kundi isang pag-alis. Isang tahimik na pagtalikod sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Nang makarating sila sa malaking gate kung saan kanina pa sila pinipigilan, nakahanda na ang sasakyan. Ang driver, na mukhang isang abogado mula sa opisina ni Andrik, ay nagbukas ng pinto. Hindi sila makakalabas dito ng buhay, bulong ni Chris. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng puot habang pinapanood ang pag-alis nila. Ngunit walang tumingin pabalik. Ang kanilang paglalakad, papalayo ang siyang pinakamalakas na kasagutan. Habang papalayo ang sasakyan, bumaling si Selena kay Lorraine. Ang dating pagkamuhi ay napalitan na ngayon ng isang kakaibang pag-unawa. "Handa ka na bang magsimula muli?" tanong ni Selena. Ang kanyang tinig ay malumanay. Tumango si Lorraine. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Oo. Salamat sa iyo, Selena. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin at sa anak ko kung hindi ka dumating." Ngumiti si Selena. "Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Lorraine. Ang katotohanan ang nagligtas sa inyong dalawa at ang lakas na nahanap mo sa sarili mo." Nakarating sila sa isang maliit ngunit dissenting apartment na inayos ni Andrik para sa kanila. Hindi ito marangya, ngunit malinis at ligtas. Dito, nagsimula ang bagong buhay ni Lorraine at ng kanyang anak, na pinangalanan niyang Laya, na nangangahulugang kalayaan. Makalipas ang ilang linggo, ang balita ng pagbagsak ng mga Monteverde ay kumalat na parang apoy. Ang mga investors ay umurong. Ang mga kaso ay nagsimulang dumagsa. Si Crisaldo Monteverde, ang dating mayabang na tagapagmana, ay nawala sa publiko. Ang ilan ay sabi-sabi na bubuhay sa kahirapan. Ang iba ay nagsasabing nasa mental facility na ito. Itinulak doon ng kanyang sariling ina na si Doña Carmina, na nawalan na ng lahat ng pag-asa at yaman. Ang dating kastilyo ng mga Monteverde ay nagsara ang mga bintana. Ang mga ilaw nito ay namatay. Tila isang malaking multo na lamang ito sa gitna ng karangyaan ng lungsod. Sa isang maliit na silid sa bahay Kalinga, kasama si Sister Dalisay, si Selena ay nakaupo sa tabi ni Maya. Ang bata ay masigla na ngayon, tumatakbo at tumatawa kasama ng iba pang mga bata. Ang dating katahimikan nito ay napalitan ng mga kwentong pambata. Hawak ni Selena ang maliit na kamay ni Maya. Ang mga daliri nila ay magkasalikop, isang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal na hindi nangangailangan ng dugo. "Kaya mo na pala magsimula ulit, hindi ba?" Mahinang sabi ni Selena sa kanyang sarili, nakatingin sa mga batang naglalaro. Hindi pala kailangang maging ina para maging tunay na babae. Sa labas ng bahay Kalinga, nakita ni Andrik si Selena. Nakatayo ito sa ilalim ng puno ng mangga
Ang kanyang muka ay naliliwanagan ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Tila ang liwanag na yon ay nanggagaling mismo sa kanya. Lumapit siya at tumayo sa likuran ni Selena. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lamang nitong maramdaman ni Selena ang kanyang presensya. Maya-maya pa bumaling si Selena at nakita si Andrik. May kung anong nagbago sa mga mata niya. Isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Tapos na ang lahat, hindi ba? Mahinang tanong ni Selena. Tumango si Andrik. Tapos na ang laban. Oras na para mamuhay. Tumingin si Selena kay Andrik, ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ng doktor, nakita niya ang pag-unawa, ang paggalang, at isang pagmamahal na tahimik ngunit matatag. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na siya natatakot. Lumipas ang 2 taon. Ang dating mansyon ng mga Monteverde ay nababalot na ng alikabok at kalawang. Ang dating makulay na hardin ay nalanta na. Tila sinasalamin ang kapalaran ng pamilyang minsang naghari rito. Ngayon, ito ay pag-aari na ng gobyerno bilang bahagi ng resolusyon sa mga kaso ng pandaraya. Sa isang maliit na probinsya sa Hilaga, sa isang simpleng bahay na nababalutan ng mga puting bulaklak ng sampagita, isang bagong buhay ang namumukadkad. Si Lorraine, na ngayon ay kilala na lamang bilang Laya, pangalan ng kanyang anak na nangangahulugang kalayaan, ay abala sa pagluluto para sa kanyang maliit na negosyo ng catering. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig sa takot, ngayon ay bihasa at mabilis sa paghahanda ng pagkain. Ang kanyang mga mata, na puno ng kawalan, ay puno na ngayon ng sigla at pag-asa. Ang kanyang anak na si Laya, na minsang hinawakan ni Selena, ay ngayon ay isang masiglang bata na tumatakbo sa kanilang bakuran. Ang kanyang tawa ay dumadagundong na parang pinakamagandang musika. Sa Cebu, ang dating si Doña Carmina ay madalas nang matagpuan sa simbahan. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa dibdib at ang kanyang mga mata ay nakapako sa imahe ng Santo Niño. Nawala na ang dating yabang at kayabangan. Ang kanyang mga brilyante at gintong alahas ay napalitan ng isang simpleng medalya ng Birheng Maria. Paminsan-minsan, may naghahatid sa kanya ng ilang pangangailangan, mga prutas, bigas, gamot, mula sa isang hindi kilalang donor. Walang nakakaalam kung sino, ngunit alam ng marami na ito ay isang uri ng pagbabayad ng utang. Sa isang magandang tanawin sa baybayin, kung saan ang simoy ng dagat ay nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan, nakatayo ang isang maliit ngunit matibay na bahay. Ang mga bintana nito ay laging bukas, tinatanggap ang bawat sinag ng araw. Sa beranda, nag-aayos ng mga bulaklak si Selena. Ang kanyang mga kamay, na dati ay namumula sa sabon panlaba, ngayon ay malinis at malambot. Ang mga daliri ay bihasa sa paghawak ng maliliit na usbong ng mga bagong halaman. Sa kanyang tabi, si Dr. Andrik Sullivan, na hindi na nagtatago sa likod ng pagiging doktor ng mga mayayaman, ay nakamasid sa kanya. Ang kanilang dating klinika sa syudad ay pinalitan na ng isang mas maliit ngunit mas makabuluhang health center para sa mga mahihirap na komunidad. Ang relasyon nila ay hindi na lamang pag-asa at pag-aalala. Ito ay pundasyon ng pagmamahal na binuo sa respeto at pag-unawa. Dumating si Maya, ang batang dating walang tinig. Tumatakbo papalapit kay Selena. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang siya kumakapit sa daliri ni Selena. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lubos na pagtitiwala. "Mama," mahinang tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi pa ganap na malakas, ngunit ito ay tunog na, puno ng pagmamahal. Napangiti si Selena, isang ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang luha ay kusang dumaloy, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan at katuparan. Niyakap niya si Maya ng mahigpit, ramdam ang init at buhay ng bata sa kanyang mga bisig. "Oo, anak,"
Sagot ni Selena. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa damdamin. Mama mo ako. Niyakap ni Andrik si Selena mula sa likuran. Isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Nakita mo na, bulong niya. Hindi lahat ng pamilya ay nabubuo sa dugo. Ang tunay na tahanan ay kung saan naroroon ang pagmamahal. Pinagmasdan ni Selena ang papalubog na araw. Ang langit ay nababalutan ng mga kulay kahel at rosas. Ang dating madilim at makulimlim na kalangitan sa kanyang buhay ay napalitan na ng liwanag. Nahanap niya ang kanyang pagpapatawad, hindi para sa mga nagkasala sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapalago ng bagong buhay. At higit sa lahat, nahanap niya ang kanyang tahanan, hindi sa isang mansyon na may gintong palamuti, kundi sa yakap ng isang batang minahal niya at sa piling ng isang lalaking nagmahal sa kanya para sa kung sino siya sa kabila ng lahat. Ang kwento ni Selena ay isang paalala na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagwasak sa mga nagkasala sa'yo, kundi ang pagbuo muli ng iyong sarili mula sa abo at ang paglalatag ng pundasyon para sa isang mas maliwanag na kinabukasan, isang kinabukasan na binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa pag-ibig, pagpapatawad at tunay na pag-asa.